Sa pagdinig ng diborsyo, puno ng kahambugan ang aking asawa. Hindi mo na muling mahahawakan ang pera ko. Ang mga salita ay tumugon ng malinaw sa loob ng silid ng hukuman, kaya pati ang mga nakaupo sa likod na hanay ay napalingon. Ngumiti sa tabi niya ang kanyang kabit na nagtaas ng isang binti sa ibabaw ng isa pa na parang dumalo siya sa isang selebrasyon sa halip na legal na pagdinig. Hindi siya karapat-dapat sa kahit isang kusing, sabi niya. Ilang tao ang nagpalitan ng hindi komportabling tingin. Hindi ako sumagot. Simpleng inabot ko sa aking pitaka at inislide ang isang selyadong sobre sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ng huwes, binasa ng mabilis ang unang pahina. Pagkatapos ay biglang pumutok sa tawa. Hindi isang malupit na tawa, hindi isang mapang-uyam na tawa. Ang uri ng tawa na ginagawa ng isang tao kapag bigla niyang natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sumandal siya sa kanyang upuan at tahimik na sinabi, "Ay, ito ay maganda." Nawala ang kulay sa mukha ng aking asawa. Tumigil sa pagngiti ang kanyang kabit at sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, alam kong may alam ako na hindi nila alam. Ako si Sara Reyes. Ako ay 40 taong gulang noong araw na opisyal na bumagsak sa publiko ang aking kasal. Ang kakaiba ay noong panahong iyon, hindi na ako nagdadalamhati sa kasal. Nagdadalamhati ako sa babaeng dati akong naging. Sa loob ng 19 na taon, naging asawa ako ni Danilo Reyes. Sa loob ng 19 na taon, naniniwala akong may binubuo kami ng magkasama. Isang tahanan, isang kinabukasan, isang pamilya. Ang mga karaniwang bagay na ipinangangako ng mga tao sa isa't isa kapag nakatayo sila sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak at nanunumpa ng magpakailanman. Nakilala ko si Danilo noong ako ay 23. Siya ay may kumpiyansa ng hindi mukhang mayabang, nakakatawa ng hindi masyadong nagsisikap. Ang uri ng lalaki na pwedeng pumasok sa isang silid at pakiramdam ng lahat ay komportable. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang maliit na ospital sa labas ng Maynila. Si Danilo ay nagsisimula ng isang kumpanya sa konstruksyon na may 2 empleyado at isang hiniram na pick-up truck. Hindi kami mayaman. Halos nakakalusot lang kami. Ako ay nagtatrabaho ng double shift. Siya ay nagtatrabaho ng weekends. Sa ilang buwan, kailangan naming pumili sa pag-aayos ng sasakyan o pagpapalit ng ref. Pero madalas kaming tumatawa. O kaya naman iyon ang akala ko. Habang lumilipas ang mga taon, lumaki ang kanyang negosyo. Ang pickup truck ay naging fleet. Ang inupahang opisina ay naging isang gusali na may pangalan niya sa harap. Nagsimulang ipakilala siya ng mga tao bilang isang matagumpay na negosyante. Samantala, patuloy ako sa pagtatrabaho sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ko ito. Gusto kong tulungan ang mga tao. Gusto kong malaman na may saysay ang trabaho ko. Dati ay sinasabi ni Danilo na hinahangaan niya yon sa akin. Kalaunan, tumigil na siya. Ang tagumpay ay dahan-dahang nagbago sa kanya, tulad ng kalawang na kumakalat sa metal. Halos hindi nakikita sa una, pagkatapos ay imposibleng balewalain. Nagsimula siyang magsalita ng iba, lumakad ng iba, tratuhin ang mga tao ng iba, lalo na ako. Sa kahit anong punto, tumigil siya sa pagtingin sa akin bilang kapareha at nagsimulang tingnan ako bilang bahagi ng muebles, isang bagay na laging naroon, isang bagay na hindi na niya pinahahalagahan. Kahit noon, sinubukan kong iligtas ang kasal. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pagpapayo sa kasal, weekend trips, mahahabang usapan, maiikling usapan, pasensya, pagpapatawad, higit pang pasensya. Walang gumana dahil hindi mo maayos ang isang kasal kapag isa lang ang nagsisikap ayusin ito. Ang unang pagkakataon na nahinalaan ko na may ibang babae ay humigit kumulang 9 na buwan bago ang pagdinig. Biglang naging proteksyonado si Danilo sa kanyang telepono. Nagsimula siyang mag-business trip na hindi lumalabas sa kalendaryo ng kanyang kumpanya. Nagsimula siyang gumastos ng pera sa mga paraan na walang saysay. Mga mamahaling restaurant, luxury hotel, alahas na hindi ko natanggap. Sa tuwing nagtatanong ako, kumikilos siya na parang nasaktan, na parang ako ang problema,
na parang ang tiwala ay nangangahulugang hindi kailanman magtanong ng kahit ano. Nakakamangha pa rin sa akin ang irony. Ang taong may kasalanan ay laging tila siya ang pinakamalakas ang demand para sa tiwala. 3 buwan pagkatapos, nalaman ko ang kanyang pangalan, si Vina Bautista. 34 taong gulang, kaakit-akit, ambisyosa at tila kumbinsido na ang aking asawa ang kanyang magiging asawa. Natuklasan ko ito ng ganap na aksidente o marahil hindi aksidente. Minsan napapagod ang buhay sa pagtatago ng katotohanan. Ako ay papalabas ng ospital pagkatapos ng 40 na oras na shift nang makita ko ang sasakyan ni Danilo na nakapark sa labas ng isang restaurant 40 minutong layo mula sa aming bahay. Sa una, akala ko ay nagkamali ako. Pagkatapos ay nakita ko siya sa bintana, tumatawa, hawak ang kamay nito. Mukhang mas masaya kaysa sa mga nakaraang taon kasama ako. Tumayo ako roon nang wala pang 30 segundo pagkatapos ay umalis. Walang konfrontasyon, walang sigawan, walang dramatikong eksena, tahimik lang. Isang katahimikan na tumagal ng mas matagal kaysa sa napagtanto nila. Nang sa wakas ay sinabi ko kay Danilo na alam ko hindi niya itinatwa. Mas masakit iyon kaysa sa affair mismo. Tinitigan niya lang ako at sinabi, "Siguro pareho tayong dapat magsimula ulit." Hindi, pasensya na. Hindi, mali lang. Simpleng magsimula ulit. Parang ang 19 na taon na magkasama ay maaaring burahin sa isang corporate phrase. 2 linggo pagkatapos ay nag-file siya ng diborsyo. Agad na naging pangit ang mga bagay. Ang mga abogado niya ay agresibo. Ang kanyang ugali ay naging mas malamig. Ang lalaking pinakasalan ko ay ganap na nawala. Sa kanyang lugar ay isang taong kalkulado at walang pasensya. Isang taong determinadong manalo. Ang pinakamasama ay hindi ang mawala ang asawa. Ang pinakamasama ay ang makita siyang nasisiyahan sa pagpapahirap sa akin. Nagsimula ang mga petsa sa korte. Dumami ang papeles. Bawat pagpupulong ay parang isang larangan ng digmaan. Pagkatapos ay dumating ang mga paglalantad sa pananalapi. Doon nagsimulang walang saysay ang mga bagay. Inangkin ni Danilo na mas mababa ang kita kaysa sa inaasahan. Ilang asset ay tila nawala. Nawawala ang mga account. Hindi nag-a-add up ang mga transaksyon. Nang itaas ng aking abogado ang mga tanong, ibinasura ng legal team ni Danilo bilang simpleng pagkakamali sa papeles. Gusto kong maniwala sa paliwanag na yon. Mas madali sana ang buhay kung tama sila. Pero may mali. Isang bagay na mas malalim kaysa sa isang asawang nangangaliwa na nagpoprotekta sa kanyang pera. Nanatili sa akin ang pakiramdam. Lumalakas araw-araw. At sa huli ay dinala ako ng pakiramdam na iyon sa isang lugar na hindi inasahan ni na Danilo at Vina. Balik sa silid ng hukuman, patuloy na nagbabasa ang huwes. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang saya. Pinalitan ito ng kuryosidad. Pagkatapos ay konsentrasyon. Gumalaw si Danilo sa kanyang upuan. Nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa ni Vina. Tiningnan ako ng aking abogado. Pinanatili kong neutral ang mukha ko. Ilang buwan na ang nakalipas ay matatakutin ako. Ngayon ay simpleng naghihintay, ibinaaba ng huwes ang sulat at tinitigan ng diretso ang aking asawa. "Ginoong Reyes," sabi niya ng kalmado. Tuwid na tuwid si Danilo sa kanyang necktie. "Opo, Your Honor." Tinapik ng huwes ang sobre sa mesa. "Sa tingin ko ay kailangan natin ng ilang linaw." Natahimik ang silid. At bigla, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang diborsyo, mukhang kinabahan si Danilo. Nakabitin sa hangin ang mga salita ng huwes tulad ng usok. "Sa tingin ko ay kailangan natin ng ilang linaw." Sa maikling sandali, walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos ay sumandal ang abogado ni Danilo at pinilit ng ngumiti ng magalang. "Sigurado akong masasagot namin ang anumang tanong ng korte, Your Honor." Tumango ng dahan-dahan ang huwes. "Sigurado akong kaya nyo." May isang bagay sa kanyang tono na nagparamdam na hindi komportable ang buong silid. Nagpatuloy ang pagdinig, pero nagbago na ang atmosfera. Naramdaman ito ni Danilo, naramdaman ito ni Vina, at tiyak na naramdaman ko rin. Nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa na dala nila papasok sa silid ng hukuman.
Nag-ischedule ang huwes ng karagdagang pagsusuri at humingi ng mga sumusuportang dokumento na nauugnay sa ilang transaksyon na nabanggit sa aking sulat. Walang dramatikong nangyari noong araw na iyon. Walang posas, walang hatol, walang pampublikong kahihiyan. Pero nang lumabas ako ng korte, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng mga buwan. Hindi ngumingiti si Danilo. Nang gabing iyon, nakaupo ako mag-isa sa aking apartment at pinanood ang ulan na dumadaloy sa bintana ng kusina. Maliit ang lugar kumpara sa bahay na tinirhan ko sa loob ng halos 2 dekada. Hindi magkakatugma ang mga muebles, plain ang mga dingding. Iba ang katahimikan, pero ito ay tapat. May isang bagay na nakakaaliw doon. Sa loob ng mga buwan, napalibutan ako ng mga kasinungalingan. Ngayon, kahit papaano, alam ko kung saan ako nakatayo. Nag-vibrate ang aking telepono sa counter, isang text mula sa aking abogado, si Carla. Yumiling ang huwes ng karagdagang record sa pananalapi. Tawagan mo ako bukas. Tinitigan ko ang screen. Karagdagang record. Iyon mismo ang ayaw ni Danilo. Dahil habang mas malalim ang tingin ko sa kanyang pananalapi, mas maraming tanong ang lumalabas. Mga tanong na lahat ay bumabalik sa parehong panahon. Ang panahon nang pumasok si Vina sa buhay niya. 9 na buwan na ang nakalipas, patuloy pa rin akong sumusubok iligtas ang aking kasal. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko kung gaano ko kadesperadong gustong maniwala kay Danilo. Kapag 19 na taon kang nagtayo ng buhay kasama ang isang tao, hindi ka magigising isang umaga at magpapasya na siya ay estranghero. Naghahanap ka ng mga paliwanag, stress, pressure sa trabaho, depression, anumang bagay maliban sa halatang katotohanan. Alam iyon ni Danilo. Binilangan niya iyon. Dahan-dahang nagsimula ang mga pagbabago. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi kaysa dati. Sa una ay mga meeting sa kliyente. Pagkatapos ay emergency projects. Pagkatapos ay overnight trips. Laging may saysay ang kanyang mga paliwanag. Madalas na nahuhuli ang mga proyekto sa konstruksyon. Nagbabago ang plano ng mga kliyente, nangyayari ang mga problema. Naiintindihan ko ang mundong iyon. Nakita ko kung paano niya itinayo ang kumpanya mula sa wala. Pero may mali, hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa kung paano niya ito sinabi. Bawat sagot ay mukhang inihanda. Bawat paliwanag ay dumarating ng masyadong mabilis. Isang gabi ay nagtanong ako ng simpleng tanong habang kumakain kami ng hapunan. Anong lungsod ang bibisitahin mo sa susunod na linggo? Natigilan siya nang wala pang 1 segundo. Karamihan ng tao ay hindi mapapansin. Ako, napansin ko. Bacolod. Pagkatapos ay agad niyang binago ang paksa. Nanatili sa akin ang sandaling iyon, hindi dahil pinatunayan nito ang anumang bagay, kundi dahil pinaalala nito sa akin ang isang bagay. Kapag nagsasabi ng totoo ang mga tao, karaniwang naaalala nila kung saan sila pupunta. 3 linggo pagkatapos, may kakaibang nangyari. Nagbabalance ako ng aming mga gastusin sa bahay nang mapansin ko ang singil mula sa isang luxury hotel sa downtown. Halos 35,000. Hindi naglalakbay si Danilo noong linggong iyon. Alam ko dahil nasa bahay siya gabi-gabi. Nang tanungin ko siya tungkol dito, halos hindi man lang siya tumingin sa statement. Business dinner. 35,000 para sa hapunan? Halos matawa ako. Sa halip ay tumango ako. Ang susunod na buwan ay nagdala ng isa pang singil. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isa pa. Mga hotel, restaurant, spa appointments. Mga bagay na walang kinalaman sa konstruksyon, naging imposibleng baliwalain ang pattern. Gayunpaman, hindi pa ako handa sa katotohanan. Hindi pa. Dumating ang katotohanan isang Martes ng gabi. Katatapos ko lang ng isang brutal na shift sa ospital. Isa sa mga araw na nagiging masakit ang mga paa at pagod ang utak. Ang uri ng araw na ang gusto mo lang ay shower at tulog. Masyadong mabigat ang trapiko, kaya kumuha ako ng alternate na ruta pa uwi. Doon ko nakita ang truck ni Danilo na nakapark sa labas ng isang upscale restaurant na halos 40 minutong layo mula sa aming lugar. Sa una, akala ko ay nakikipagkita siya sa isang kliyente.
Pagkatapos ay tumingin ako sa harap na bintana at nakita sila. Nakaupo si Danilo sa harap ng isang babae na may mahabang maitim na buhok, si Vina. Bagaman hindi ko pa alam ang kanyang pangalan noon, hindi sila nag-uusap tungkol sa negosyo. Hindi sila nagtatago. Mukha silang komportable, pamilyar, intimate. Tulad ng mga taong nagpalipas na ng maraming gabi ng magkasama. Nakita ko si Danilo na umabot sa mesa at hawakan ang kamay nito. Maliit, natural, at sanay na ang kilos. Mas masakit iyon kaysa sa anumang bagay dahil sinabi nito sa akin na hindi ito bago. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito sandali ng kahinaan. Ito ay isang relasyon, isang tunay na relasyon. Tumayo ako sa labas ng humigit kumulang 20 segundo. Pagkatapos ay lumingon at naglakad pabalik sa aking sasakyan. Walang luha, walang eksena, walang konfrontasyon. Dumating ang pag-iyak kalaunan, mag-isa, kung saan walang makakakita. Sa mga sumunod na linggo, binantayan ko. Hindi dahil gusto ko ng paghihiganti, kundi dahil kailangan ko ng katotohanan. May kakaibang katangian ang katotohanan. Kapag nahinalaan mo na ito ay umiiral, hindi mo mapipigilan ang paghahanap dito. Napansin ko si Danilo nang ngumingiti sa mga mensahe na hindi niya ibinabahagi. Napansin ko siyang nagpoprotekta sa kanyang telepono. Napansin ko kung gaano siya kabilis maiinis sa tuwing nagtatanong ako ng normal na mga tanong. Isang gabi ay lumabas siya sa backyard para sagutin ang isang tawag. Hindi ganap na nakasara ang sliding door. Narinig ko siyang tumawa. Isang tawa na hindi ko narinig sa loob ng mga taon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpasya sa lahat. Miss na rin kita. Parang pisikal na suntok ang dating ng mga salita. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil kinumpirma nito ang alam ko na. Kalaunan ng gabing iyon ay nakaupo ako sa kama at nakatitig sa kisame habang natutulog si Danilo sa tabi ko o nagkunwaring natutulog. Naalala ko na natuklasan ko ang isang mahalagang bagay. Tapos na ang kasal, ang papeles lang ang hindi pa nahahabol. Duwlinggo pagkatapos ay kinonpronta ko siya. Hindi dramatiko, hindi galit, simpleng tapat lang. Sino siya? Tinitigan ako ni Danilo ng ilang segundo. Walang pagtanggi, walang pagkalito, walang pagpapanggap, tahimik lang. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at iyon ay mas masahol pa dahil ang mga taong may kasalanan ay nagde-deny. Si Danilo hindi na niya ginawa. Si Vina ang pangalan niya. Mas lumit ang silid, malamig ang aking mga kamay. Gaano katagal? Ilang buwan na. Ilang buwan. Mukhang absurdly maliit ang phrase kumpara sa aktwal na ibig sabihin. 19 na taon sa isang panig, ilang buwan sa kabila, at kahit papaano ay pinili niya. Dumating agad pagkatapos ang papeles ng diborsyo. Ang hindi ko alam noon ay ang affair ay hindi ang pinakamalaking lihim na itinatago ni Danilo. Hindi kahit malapit, dahil ilang linggo pagkatapos, habang nagre-review ng mga record sa pananalapi para sa diborsyo, natuklasan ko ang isang transfer na halos 4,000. Pera na nawala mula sa isang account na joint namin. Pera na inangkin ni Danilo na hindi umiiral. Pera na napunta sa isang lugar. Tinitigan ko ang transaksyon ng halos 1 minuto. Pagkatapos ay tiningnan ko ulit at ulit. Hindi nagbago ang numero. 4,000 nawala. At iyon ang sandali na natuklasan ko na hindi na lang tungkol sa pangangaliwa ang kwentong ito. May mas malaking bagay na nagtatago sa ilalim ng ibabaw. Tinitigan ko ang transaksyon hanggang sa magsimulang lumabo ang mga numero. Tiningnan ko ulit ang petsa, pagkatapos ang account number, pagkatapos ang routing info. Lahat ay tumugma. Umalis ang pera mula sa isa sa aming joint accounts, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang problema ay simple. Hindi ko ito naaprubahan. Sa una ay akala ko ay dapat may paliwanag. Isang investment sa negosyo, isang temporary transfer, isang pagkakamali sa bookkeeping. Pero gumuho ang bawat paliwanag sa sandaling humukay ako ng mas malalim. Ang account na tumanggap ng pondo ay walang kinalaman sa anumang proyekto na kinikilala ko. Walang invoice, walang kontrata, walang lehitimong paper trail,
simpleng pera na nawawala sa isang lugar na tila dinisenyo para hindi matagpuan. Binago ng tuklas na iyon ang lahat. Hanggang noon, tinitingnan ko ang diborsyo bilang masakit na pagtatapos ng isang nabigong kasal. Ngayon, nagsimula akong magtaka kung nakatira ako sa tabi ng isang estranghero. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Carla. Tahimik na nakinig ang aking abogado habang ipinaliliwanag ko ang natuklasan ko. "Ipadala mo sa akin ang lahat," sabi niya. Agad kong na-forward ang mga record. Isang oras pagkatapos, tumunog ang aking telepono. "Sarah," sabi niya, "huwag mo siyang konprontahin." Ang kaseryosohan sa kanyang boses ay nakakuha ng aking atensyon. Hindi ko naman balak. Mabuti. Isang sandali ng katahimikan. Dahil kung may isang nakatagong transfer, malamang ay marami pa. Sumandal ako sa aking upuan. Biglang mas lumit ang apartment. Ilan pa? Hindi ko alam. Mas nabalisa ako sa sagot na iyon kaysa sa anumang numero. Sa mga sumunod na linggo, pareho ang routine ng aking mga gabi. Trabaho sa ospital, mag-drive pa uwi, kumain ng simple, pagkatapos ay gumugol ng oras sa pagre-review ng mga dokumento sa pananalapi, bank statements, tax filings, business disclosures, investment reports. Dahan-dahang nawala ang dining table sa ilalim ng mga tumpok ng papeles. Sa una, random ang impormasyon, pagkatapos ay lumabas ang mga pattern. Laging may kwento ang mga pattern. Kailangan mo lang matutong basahin ang mga ito. Ang unang napansin ko ay ang timing. Maraming hindi karaniwang transaksyon ay nagsimula hindi nagtagal matapos pumasok si Vina sa buhay ni Danilo. Ang pangalawa ay ang dalas. Halos bawat buwan ay may mga transfer. Ang ilan ay malaki, ang ilan ay maliit, karamihan ay dinisenyo para hindi makaakit ng atensyon. Ang pangatlo na napansin ko ay nagpakipot ng aking sikmura. Ilang transfer ay tila nauugnay sa mga kumpanya na hindi ko pa naririnig. May kumpanya sa konstruksyon si Danilo. Kilala ko ang kanyang mga vendor, supplier, contractor. Ang mga pangalang ito ay hindi pamilyar, talagang hindi pamilyar. Isang kumpanya ang paulit-ulit na lumilitaw, Stonebridge Consulting. Ang isa pa ay tinatawag na Apex Development Solutions. Tunog lehitimong, professional, boring pa nga ang pangalan, pero may isang bagay sa kanila na parang gawa-gawa, tulad ng mga pangalang pinili mula sa business name generator. Isang Biyernes ng gabi ay nag-search ako sa public records. Walang lumalabas ang Stonebridge Consulting kung saan dapat ito, ganoon din ang Apex Development Solutions. Tiningnan ko ulit, wala. Doon bumalik ang pakiramdam, ang parehong pakiramdam na naranasan ko sa labas ng restoran, ang pakiramdam na ang katotohanan ay nakatayo diretso sa harap ko. Hindi ko lang nakikita ang lahat ng ito pa. Nagdala ng isa pang sorpresa ang sumunod na Lunes. Tinawagan ako ni Carla sa panahon ng tanghalian ko. Gusto kong makipagkita ka sa isang tao. Sino? Isang dating accountant. Kumunot ang noo ko. Para sa kumpanya ni Danilo? Dati. Nang gabing iyon ay nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa downtown. Mukhang nasa 60s ang lalaki, gray na buhok, salamin na wire-rimmed, maingat na mga mata, ang uri ng tao na gumugol ng mga dekada sa pagtatrabaho sa mga numero. Ipinakilala kami ni Carla. Si Ricardo Santos ang pangalan ng accountant. Magalang niyang inabot ang kamay ko, pagkatapos ay lumingon sa paligid bago magsalita. May nahanap kang hindi karaniwang mga transfer. Hindi ito tanong. Tumango ako. Uminom ng kape si Ricardo. Naisip ko kung kailan mapapansin ng isang tao. Parang lamig sa gulugod ang dating ng pahayag. Ano ang ibig sabihin noon? Tiningnan muna niya si Carla, pagkatapos ay ako. Naging interesado ang iyong asawa sa paglipat-lipat ng pera, ilang taon na ang nakalipas. Sumandal ako. Saan nililipat ang pera? Iyon ang laging problema. Nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi ako makakuha ng diretso na sagot. Sa susunod na 30 minuto, ipinaliwanag ni Ricardo kung bakit sa huli ay umalis siya sa kumpanya. Nawawalang dokumentasyon, questionable reimbursements, hindi kumpletong mga record, mga transfer na walang tamang approval. Walang dramatiko sa sarili, pero sama-sama, isang nakababahala na pattern. Iniulat mo ba? Tanong ko.
Nagtaas ako ng mga alalahanin. At mahinang tumawa si Ricardo, hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil malinaw na maraming beses niyang tinanong ang sarili niya niyan. Sinabihan akong mag-focus sa accounting. Nanatili ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay naaalala ko ng buo. Hindi lang tungkol sa affair ito, bumilis ang pulso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Ang mga affair ay nagiging dahilan ng pagiging walang ingat ng mga tao. Naghintay ako, pero ang mga transaksyong ito ay nangyayari bago pa malaman ng sinuman tungkol kay Vina. Agad na tumama sa akin ang pagkaunawa. Ang affair ay hindi ang simula. Ito ay isang sintomas. Bahagi ng isang mas malaki, mas matanda, mas mapanganib na bagay. Nag-drive pa uwi ako ng gabing iyon na walang radyo. Masyadong malakas ang aking mga iniisip. Nag-blur ang mga ilaw ng lungsod sa windshield habang nag-uumpukan ang mga tanong sa aking ulo. Gaano katagal nang nangyayari ito? Ano pa ang itinago ni Danilo? Sino ang nakakaalam? Sino ang tumulong sa kanya? At marahil ang pinakakakilabot na tanong sa lahat, may bahagi ba ng aming buhay na magkasama na kailanman ay tunay? Nang makauwi ako, may isa pang sobre sa labas ng pinto ng aking apartment. Walang selyo, walang return address, wala. Ang pangalan ko lang na nakasulat sa harap. Sa loob ng ilang segundo ay tinitigan ko ito. Pagkatapos ay dinala ko ito sa loob. Ang sobre ay naglalaman lamang ng 3 sheet ng papel. Mga kopya ng wire transfers. Walang iba, walang paliwanag, walang note, walang lagda. Ipinadlap ko ang mga ito sa mesa ng kusina. Bawat transfer ay nauugnay sa mga account na hindi ko pa nakita. Pero isang detalye ang agad na namukod. Ang tumanggap na account ay nasa ilalim ng isang pamilyar na pangalan, si Vina Bautista. Diretso sa mga account na nauugnay sa kanyang kabit. Umupo ako sa isang upuan. Sa loob ng ilang sandali ay tinitigan ko lang. Nasira na ng affair ang aking kasal. Ngayon ay mukhang nauugnay ito sa isang bagay na mas malaki. Tumunog ang aking telepono. Si Carla. Agad kong sinagot. Hindi mo paniniwalaan ang natuklasan ko. Huminga siya ng malalim. Ako rin sana ang sasabihin. Napakipot ang aking sikmura. Ano ang nangyari? Naaprubahan ng korte ang karagdagang discovery. Magandang balita iyon. Pero hindi mukhang relieved si Carla. Mukhang nag-aalala. Sarah, sabi niya ng maingat, may isa pang kumpanya. Tumingin ako sa mga papeles na nakakalat sa mesa ko. Isa pa? Oo, isang sandali. At ang gumawa nito ay nagtrabaho ng husto para itago ito. Isinara ko ang aking mga mata. Patuloy na lumalaki ang listahan. Ang mga kasinungalingan, ang pera, ang peke na kumpanya, ang nawawalang mga record. Bawat sagot ay tila lumilikha ng 3 bagong tanong. Pagkatapos ay sinabi ni Carla ang isang bagay na biglang nagparamdam na malamig ang silid. Bukas ay magkikita tayo ng isang forensic investigator. Lumunok ako. Bakit? Katahimikan. Pagkatapos, dahil sa tingin ko ay hindi na lang assets ang itinatago ng iyong asawa. Nakabitin sa hangin ang mga salita, mabigat, hindi maiiwasan. Ano sa tingin mo ang itinatago niya? Huminga ng malalim si Carla. Nang sa wakas ay nagsalita siya, halos bulong ang kanyang boses. Sa tingin ko ay posibleng nagkasala ang iyong asawa. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing isinasara ko ang mga mata, nakikita ko ang mga numero, transfers, account numbers, pangalan ng kumpanya, petsa. Nagsimulang magkasya ang mga piraso, pero ang larawan na nabuo ay mas pangit kaysa sa inakala ko. Alas 5:00 ng susunod na umaga, nakaupo na ako sa mesa ng kusina na may mug ng kape na lumamig na 20 minuto na ang nakalipas. Ang tumpok ng mga dokumento sa tabi ko ay mukhang imbestigasyon sa krimen kaysa sa kaso ng diborsyo. Dumating si Carla hindi nagtagal pagkatapos ng 8 naka. Hindi siya nag-iisa. Ang forensic investigator ay isang babaeng nagngangalang Rebecca Lopez, early 50s. Matalas na mga mata. Kalmadong boses. Ang uri ng tao na makakapagparamdam na ordinaryo ang mga hindi komportableng katotohanan.
Gumugol siya ng halos 3 na oras sa pagre-review ng mga record. Nang sa wakas ay tumingala siya, nanatiling propesyonal ang kanyang ekspresyon. Mas nag-alala ako noon kaysa kung mukha siyang nagulat. Ang mga taong nagtatrabaho sa paligid ng panloloko ay hindi madaling magulat. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Ipinagsalikop ni Rebecca ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko ay nagtrabaho ng husto ang isang tao para gawing komplikado ito. Kumunot ang noo ni Carla. Ibig sabihin, tinuro ni Rebecca ang ilang transaksyon. Ang tunay na panloloko ay madalas nagtatago sa likod ng komplikasyon. Ang layunin ay gawing sumuko ang mga tao bago nila maunawaan ang tinitingnan nila. Tinapik niya ang isa pang pahina. Ito ay hindi komplikado. Sumandal si Carla. Ano ito? Agad na dumating ang sagot ni Rebecca. Ito ay sloppy. Tinitigan ko siya. Sloppy? Tumango siya. Ang gumawa nito ay naniniwala na walang sino man ang titingnan ng mabuti. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa akin. Hindi kasiyahan, hindi ginhawa. Isang bagay na mas malapit sa katiyakan. Sa loob ng mga buwan, kumilos si Danilo na parang hindi siya mahahawakan. Ngayon, sa unang pagkakataon, natuklasan ko na baka simpleng walang ingat lang siya. Walang ingat dahil naniniwala siyang hindi ko siya kailanman tatanungin. Walang ingat dahil naniniwala siyang hindi ako lalaban. Walang ingat dahil naniniwala siyang siya ang pinakamatalino sa lahat. Ang mga taong ganoon ay karaniwang nagkakamali. Malalaking pagkakamali. Sa tanghali, natukoy ni Rebecca ang ilang pangunahing problema. Mga nakatagong transfer. Mga hindi na-disclose na account. Mga bayad na nauugnay kay Vina. Mga kahina-hinalang record ng kumpanya. Wala pa sa opisyal na napatunayan. Pero imposibleng baliwalain ang pattern. Nang matapos ang pagpupulong, nanatili si Carla. Tahimik kaming nakaupo sa aking apartment habang tumatawid ang sikat ng hapon sa sahig. Walang nagsalita sa amin sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, siya ang bumasag sa katahimikan. May isang bagay akong kailangang itanong sa iyo. Tumingala ako. Ano? Hanggang saan mo gustong dalhin ito? Nagulat ako sa tanong. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Carla. Nagsimula ito bilang diborsyo. Itinuro niya ang bundok ng ebidensya. Maaaring maging iba ito. Naiintindihan ko agad. Mga investigasyon, posibleng kriminal na exposure, mga pampublikong kahihinatnan, mga bagay na mas malaki kaysa sa paghahati ng marital assets. Sa isang sandali, tumingin ako sa bintana. Naglalakad ang mga tao sa bangketa sa ibaba. Dumadaan ang mga sasakyan. Patuloy ng normal ang buhay. Gayunpaman, ang buong kinabukasan ko ay mukhang nakasalalay sa isang desisyon. Hindi ako gusto ng paghihiganti. Sabi ko sa wakas. Pinag-aralan ako ni Carla. Naniniwala ako sa iyo. Gusto ko lang ang katotohanan. Tumango siya. Kung gayon ay magpatuloy. Nang gabing iyon ay nagsimula akong magsulat. Hindi dahil iminungkahi ni Carla. Hindi dahil kailangan ng korte. Dahil kailangan kong iorganisa ang lahat ng natutunan ko. Sa una ay plano kong gumawa ng simpleng timeline. Mga petsa, transaksyon, mga pangyayari. Wala nang iba. Pero habang lumalalim ako ay mas naging malinaw ang kwento. Isang kwento na buo sa mga katotohanan. Walang akusasyon. Walang emosyonal na wika. Walang dramatikong pahayag. Ebidensya lang. Isang pahina ay naging 2. 2 ay naging 5. 5 ay naging 10. Nagtrabaho ako hanggang halos hating gabi. Pagkatapos ay tumigil. Ang sumunod na gabi ay nagpatuloy ako. Pagkatapos ay muli sa susunod na gabi. Sa pagtatapos ng linggo ay may naipon akong isang bagay na nakakagulat na malakas. Hindi dahil ito ay clever, kundi dahil ito ay simple. Ang mga katotohanan ang nagsalita para sa kanilang sarili. Bawat transfer ay nauugnay sa isang petsa. Bawat petsa ay nauugnay sa isang pangyayari. Bawat pangyayari ay nauugnay sa dokumentasyon. Naging visible ang buong pattern. Sa loob ng mga buwan ay umaasa si Danilo sa kalituhan. Ngayon ay nawawala na ang kalituhan. Isang gabi habang nagre-review ng final draft ay napansin ko ang isang hindi inaasahan. Isang solong, hindi pagkakatugma, maliit, halos hindi nakikita.
Isang transfer na may petsa 3 araw pagkatapos na angkinin ni Danilo na wala siyang access sa isang particular na account. Tiningnan ko ulit ang mga record. Pagkatapos ay ulit. Bumilis ang pulso ko. Naroon ito. Isang direktang kontradiksyon. Hindi hinala. Hindi interpretasyon. Isang kontradiksyon. Ang uri na agad napapansin ng mga huwes. Ang uri na kinatatakutan ng mga abogado. Ini-highlight ko ito at inilagay ang dokumento sa tabi. Sa panahong iyon ay naunawaan ko ang isang mahalagang bagay. Ang pinakamalakas na ebidensya ay hindi laging ang pinakamalaking transaksyon. Minsan, ito ay ang pinakamaliit na pagkakamali. Mabilis na lumapit ang pagdinig. Samantala ay nanatiling kumpiyante si Danilo. Masakit na kumpiyante, nag-file ng motions ang kanyang abogado. Patuloy na lumilitaw si Vina sa tabi niya. Bawat report mula sa korte ay nagmumungkahi na naniniwala silang tiyak ang tagumpay. Nagkita kami ni Carla at ako ng isang huling pagkakataon bago ang pagdinig. Nag-review kami ng strategy, ebidensya, posibleng argumento. Pagkatapos ay tinanong niya ang tanong na pinakamahalaga. Gusto mo bang isumite ang lahat ng ito ngayon? Tumingin ako sa folder. 12-12 pahina. Mga buwan ng trabaho, mga taon ng kasinungalingan. Hindi. Nagtaas ng kilay si Carla. Hindi. Umiling ako. Hindi lahat. Naghintay siya. Inabot ko sa aking bag at inilabas ang isang selyadong sobre. Isang mas maliit na pakete. Sa loob ay isang bagay na iba. Hindi legal brief. Hindi financial report. Isang sulat. Ang aking sulat. Ang parehong sulat na ginugol ko ng mga gabi sa muling pagsulat. Tinanggal ang emosyon, tinanggal ang galit, tinanggal ang lahat maliban sa mga katotohanan. Tiningnan ito ni Carla, pagkatapos ay ako. Gusto mo bang basahin ito ng huwes? Oo, pinag-aralan niya ang aking mukha ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti. Hindi dahil alam niya kung ano ang mangyayari, kundi dahil sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang ginagawa ko. Ang sulat ay hindi ebidensya. Ito ay isang mapa, isang gabay. Isang paraan para tulungan ang iba na makita ang ginugol ko ng mga buwan sa pag-uncover. Dumating ang umaga ng pagdinig na kulay abo at malamig. Maingat akong nagbihis, simpleng navy blazer, puting blouse. Walang flashy, walang dramatiko. Hindi ako sinusubukang mag-impress sa sino man. Sinusubukan kong manatiling matatag. Sa labas ng korte ay nakatayo ang mga reporter malapit sa entrance. Mukhang nagsimulang makaakit ng atensyon ang balita tungkol sa mga disputa sa pananalapi. Nagkita kami ni Carla malapit sa security. Handa ka na? Pinag-isipan ko ang tanong. Handa ba ako? Hindi. Marahil hindi. Walang tunay na handa na panoorin ang kanilang kasal na bumagsak sa publiko. Pero handa ako sa katotohanan. At iyon ay dapat sapat. Pumasok kami sa silid ng hukuman. Naroon na si Danilo. Si Vina sa tabi niya. Pareho ay mukhang relaxed, kumpiyante, matagumpay. Nang makita ako ni Danilo, ngumiti siya. Ang parehong ngiti na suot niya sa loob ng mga buwan. Ang ngiti ng isang lalaking naniniwalang napagpasyahan na ang resulta. Bumalik ako sa aking upuan. Inayos ni Carla ang kanyang mga file. Pumasok ang huwes. Tumayo ang lahat. Nagsimula ang pagdinig. At nang dumating ang sandali, inabot ko sa aking pitaka, inilabas ang sobre, at tahimik na ini-slide ito sa mesa. Binuksan ito ng huwes, nagsimulang magbasa, pagkatapos ay biglang tumigil. Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon sa buong umaga, nawala ang kumpiyansa ni Danilo. Sa loob ng ilang segundo, ganap na tahimik ang silid ng hukuman. Patuloy na nagbabasa ang huwes. Gumalaw si Danilo sa kanyang upuan. Tiningnan siya ni Vina, pagkatapos ay ang huwes. Wala sa kanila ang alam kung ano ang nakasulat sa loob ng sobre. Ang kawalan ng katiyakan na iyon ay nagiging sanhi na sila ay hindi komportable. Narating ng huwes ang pangalawang pahina, pagkatapos ang pangatlo. Isang mahinang ngiti ang humawak sa sulok ng kanyang bibig. Sa wakas, inilagay niya ang sulat sa bench at tinitigan ng diretso si Danilo. Ginoong Reyes, agad na tuwid si Danilo. Opo, Your Honor. Bahagyang tinapik ng huwes ang dokumento. May ilang tanong ako. Nanatili ang kumpiyansa sa mukha ni Danilo,
Pero napansin ko ang isang maliit na bagay. Bahagyang humigpit ang kanyang panga. Bahagya lang. Karamihan ng tao ay hindi makikita ito. Pagkatapos ng 19 na taon ng kasal, nakita ko, itinaas ng huwes ang isang pahina. Sa inyong sworn financial disclosure, sinabi, ninyo na wala kayong control sa ilang account pagkatapos ng Pebrero noong nakaraang taon. Tama po iyon. Mabilis na dumating ang sagot. Masyadong mabilis. Tumango ang huwes. Pagkatapos ay binasa niya ang isang petsa, halaga ng transaksyon, account number. Ang eksaktong impormasyon na ini-highlight ko, ilang linggo na ang nakalipas. Maaari ninyong ipaliwanag kung bakit ang mga record ay nagpapakita na personal ninyong inaprubahan ang isang transfer mula sa account na iyon 3 araw pagkatapos? Natigilan si Danilo. Sandali lang, pero sapat na. Sumandal ang kanyang abogado sa kanya. Nilinis ni Danilo ang kanyang lalamunan. Maaaring may pagkakamali sa dokumentasyon. Mukhang hindi impressed ang huwes. Pagkakamali? Posible. Inilagay ng huwes ang pahina. Kawili-wili. Nanatiling tahimik ang silid. Walang gustong mag-abala, walang gustong huminga. Dahil lahat ay nararamdaman ang isang bagay na nagbabago. Nagpatuloy ang huwes. Kung gayon marahil ay maaari ninyong ipaliwanag ang pangalawang issue. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Sa pagkakataong ito ay tumayo ang abogado ni Danilo. Your Honor, hindi pa namin na-review ng buo ang mga materyales na ito. Hindi man lang tumingala ang huwes. Magkakaroon kayo ng pagkakataon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang susunod na 15 minuto ay parang surreal. Isang tanong ay humantong sa isa pa. Isang sagot ay humantong sa kontradiksyon. Bawat kontradiksyon ay naglantad ng bagong problema. Hindi dramatikong problema. Hindi movie-style revelations. Tunay na problema. Ang uri na binuo mula sa mga record at lagda at petsa. Ang uri na sineseryoso ng mga huwes. Sa pagkakataong narating ng huwes ang ika-4 na hindi pagkakatugma, si Danilo ay hindi na mukhang relaxed. Mukha siyang naiirita, pagkatapos ay frustrated, pagkatapos ay nag-aalala. Hindi na ngumingiti si Vina. Perpektong tahimik siyang nakaupo sa tabi niya. Ang babaeng mukhang kumpiyante kanina ay ngayon ay umiiwas sa eye contact sa lahat sa silid. Pagkatapos ay dumating ang unang malaking dagok. Itinaas ng huwes ang isang pahina mula sa file na tinulungan naming iayos ni Rebecca. Pag-usapan natin ang Stonebridge Consulting. Parang brick ang dating ng pangalan. Nakita ko ang mga mata ni Danilo na sumikip. Nagbigay ng consulting services ang Stonebridge. Nagtaas ng kilay ang huwes. Anong services? Nagdalawang isip si Danilo. Business consulting. Naghintay ang huwes. Lumawak ang katahimikan. Anong uri ng business consulting? Binuksan ni Danilo ang bibig, isinara, binuksan ulit. Walang sagot na dumating. Tumango ng dahan-dahan ang huwes. Naiintindihan ko. Iminungkahi ng kanyang tono na nakikita niya ng higit pa kaysa sa napagtanto ni Danilo. Tumayo si Carla. Your Honor, nais naming isumite ang mga sumusuportang dokumento na nauugnay sa Stonebridge Consulting. Tinanggap ng huwes ang mga dokumento. Ilang minuto pagkatapos ay lumitaw ang isa pang kumpanya. Apex Development Solutions. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Naging imposibleng palampasin na ang pattern. Pera na gumagalaw sa pagitan ng mga entidad na may kaunting ebidensya ng aktwal na aktibidad sa negosyo. Malalaking halaga, paulit-ulit na transfer, mga kahina-hinalang record. Paulit-ulit na nag-object ang abogado ni Danilo. Paulit-ulit na ino-override ng huwes. Samantala, patuloy na nagbabago ang atmosfera ng silid ng hukuman. Hindi na isang diborsyo ang pinanonood ng mga tao. Pinanonood nila ang isang bagay na nag-unravel. Pagkatapos ay pumasok ang pangalan ni Vina sa diskusyon. Binago nito ang lahat. Lumapit si Carla sa witness stand. Your Honor, nais din naming tugunan ang ilang transfer na nauugnay kay Bibi Vina Bautista. Mas lalong natahimik ang silid, visibly nanigas si Vina. Tumango ang huwes, magpatuloy. Ipinakita ni Carla ang mga record, mga halaga ng transfer, petsa, account numbers, walang emosyonal,
walang exaggerated, mga katotohanan lang. Tinitigan ni Vina ang papeles. Dahan-dahang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Binasa ng huwes ang mga dokumento, pagkatapos ay tinitigan ng diretsyo si Vina. Bibi. Bautista, alam mo ba ang mga bayad na ito? Lumunok si Vina, ako. Sa unang pagkakataon sa buong umaga, mukha siyang tunay na natakot. Hindi ko alam kung ano ang mga iyan. Nanatiling kalmado si Carla. Ibig mong sabihin ay hindi sa iyo ang mga account na ito? Nagdalawang isip si Vina. Ang pagdalawang isip ay tumagal ng isang sandali lang, pero sapat na. Hindi. Ibinigay ni Carla ang isa pang dokumento sa korte. Pinag-aralan ito ng huwes, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Vina. Ayon sa record na ito, sa iyo ito. Kumalat ang bulong sa silid ng hukuman. Tumingin si Vina kay Danilo. Naghahanap ng tulong, naghahanap ng gabay, naghahanap ng isang bagay. Iniwasan ni Danilo ang kanyang mga mata. Ang sandaling iyon ay nagsabi sa akin ng lahat. Ang partnership na mukhang malakas ay nagkakawatak-watak. Hindi dahil sa pag-ibig, dahil ang pressure ay naglalantad ng karakter, at ang pressure ay nasa lahat ngayon. Nagtawag ng maikling recess ang huwes. Sa segundo na umalis siya sa silid, sumabog ang kaguluhan. Nagtipon ang mga abogado sa mga sulok. Kumalat ang mga bulong sa gallery. Nagpalitan ng teorya ang mga tao. Samantala, nakaupo si Danilo na walang galaw, nakatitig sa mesa. Sumandal si Vina sa kanya. Ano ang pinag-uusapan nila? Hindi sumagot si Danilo, muli niyang tinanong. Wala pa rin. Sa unang pagkakataon, natuklasan ko na maaaring hindi alam ni Vina ang lahat. Alam niya ng sapat, pero hindi lahat, at iyon ang nagpalaki ng takot niya. Lumabas kami ni Carla sa hallway. Mukha siyang mas energized kaysa sa nakita ko sa loob ng mga buwan. Nagkakawatak-watak na siya. Tumango ako. Sa tingin mo ba nakikita ito ng huwes? Talagang tumawa si Carla. Nakita ito ng huwes 30 minuto na ang nakalipas. Ang sagot na iyon ay walang ibinigay na kasiyahan sa akin, ginhawa lang, dahil sa loob ng mga buwan ay parang sumisigaw ako sa hangin. Ngayon may ibang tao na sa wakas ang nakakita ng nakikita ko. Natapos ang recess. Bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Pumasok ang huwes. Agad na tumahimik ang silid. Tahimik niyang binasa ang ilang pahina, pagkatapos ay tinitigan ng diretsyo si Danilo. Nanatiling kalmado, propesyonal, kontrolado ang kanyang boses na sa paanong paraan ay nagparamdam na mas nakakatakot ang sandali. Ginoong Reyes, tumayo si Danilo. Opo, Your Honor. Ipinagsalikop ng huwes ang kanyang mga kamay. Batay sa impormasyon na kasalukuyang nasa harap ng korte na ito, may malubhang alalahanin ako tungkol sa kawastuhan ng inyong mga disclosure. Namutla ang mukha ni Danilo. Nagpatuloy ang huwes. Nag-o-order ako ng agarang forensic review ng lahat ng record sa pananalapi na nauugnay sa bagay na ito. Walang gumalaw, walang nagsalita, parang malaking bigat ang dating ng mga salita. Isang forensic review, eksaktong ang ginugol ni Danilo ng mga buwan sa pag-iwas. Agad na tumayo ang kanyang abogado. Your Honor, itinaas ng huwes ang kamay. Umupo ang abogado, muling natahimik ang silid ng hukuman. Pagkatapos ay ibinigay ng huwes ang hatol na nagbago ng lahat. Bukod dito, sa tingin ko ay may sapat na dahilan upang i-refer ang ilang bahagi ng mga record na ito para sa karagdagang investigasyon. Narinig ko si Vina na huminga ng matalim. Mukha si Danilo na parang sinuntok siya. Sa loong mga buwan ay tinrato niya ang diborsyong ito na parang laro na napanalunan na niya. Ngayon ay nagbago ang mga patakaran. Natapos ang pagdinig, hindi nagtagal pagkatapos. Nagsimulang lumabas ang mga tao. Nagmadali ang mga reporter patungo sa mga exit. Nagtipon ng mga dokumento ang mga abogado. Bumalik ang ingay, pero nanatiling nakaupo si Danilo, nakatitig pasulong, walang galaw. Sa huli ay tumayo siya at lumingon sa akin. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa amin. Pagkatapos ay tinanong niya ang tanong na hindi ko inasahang marinig. Gaano karami ang alam mo? Iba ang tunog ng kanyang boses, mas maliit. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, hindi ako nakakita ng kumpiyansa. Nakakita ako ng takot. Binigyan ko siya ng simpleng sagot,
Hindi pa sapat, dahil ang katotohanan ay kakaumpisa pa lang namin. Sumunod sa akin ang tanong pauwi, gaano karami ang alam mo? Tinanong ito ni Danilo na parang ang sagot ay makakapagligtas sa kanya. Parang mayroon pa ring bersyon ng realidad kung saan maaari niyang i-negotiate ang daan palabas sa nangyayari. Pero may isang bagay na fundamental na nagbago sa silid ng hukuman na iyon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang diborsyo, si Danilo ay hindi na ang nagkokontrol sa kwento. Ang mga katotohanan na. At ang mga katotohanan ay walang pakialam kung gaano ka persuasive. Walang pakialam kung gaano karami ang pera mo. Walang pakialam kung gaano katagal mong kinumbinsi ang mga tao na ikaw ang pinakamatalino sa silid. Umiiral lang ang mga katotohanan. Nagsimula ang forensic review sa sumunod na linggo. Ang nagsimula bilang kaso ng diborsyo ay mabilis na lumawak sa isang bagay na mas malaki. Patuloy na binabalaan ako ni Carla na maging pasensyoso. Magtatagal ang proseso. Tama siya. Tumagal ito ng mga linggo, pagkatapos ay mga buwan. Sinuri ng mga investigador ang lahat. Mga record ng negosyo, transfers, corporate accounts, tax filings, email correspondence. Habang lumalalim ang tingin nila, mas maraming tanong ang lumalabas. Mga tanong na hindi masasagot ni Danilo. Mga tanong na walang tila sabik na talakayin ng kanyang legal team. Isang hapon, tinawagan ako ni Carla habang tinatapos ko ang papeles sa ospital. Alam ko mula sa kanyang boses na may mahalagang nangyari. Natapos na nila ang preliminary report. Isinara ko ang pinto ng opisina ko. Ano ang natuklasan nila? Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, karamihan sa mga hinala natin. Dahan-dahang umupo ako. Biglang parang hindi matatag ang upuan sa ilalim ko. Ano ang mangyayari ngayon? Ngayon sabi niya, nagsisimulang magprotekta ang mga tao sa kanilang sarili. Hindi ko ganap na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa mga sumunod na araw, doon naging imposibleng baliwalain ang mga bitak. Umurong ang abogado ni Danilo sa ilang aspeto ng kaso. Walang dramatiko, walang pampubliko, simpleng tahimik na legal distancing. Pagkatapos ay dumating ang mga report na ang ilang business partners ay tumatanggi sa bagong proyekto. Naging maingat ang mga investor. Nagsimulang magtanong ang mga lender. Nagsimulang mawala ang kumpiyansa na itinayo ni Danilo sa kanyang reputasyon. Hindi dahil may sumalakay sa kanya, kundi dahil umalis ang tiwala sa silid at bihirang bumalik ang tiwala kapag umalis na ito. Halos ganap na nawala si Vina. Sa loob ng mga linggo ay walang nakakita sa kanya. Walang social media updates, walang paglitaw, walang pampublikong suporta, wala. Ang babaeng nakaupo ng may pride sa tabi ni Danilo sa korte ay biglang gustong magdistansya. Hindi ko siya masisisi. Madalas na nasisiyahan ang mga tao sa pagkatabi sa kapangyarihan. Kakaunti ang nasisiyahan sa pagkatabi sa mga kahihinatnan. Isang gabi ay bumalik ako sa bahay, ang aking bahay. Sa loob ng mga buwan ay tinatawag ko itong bahay ni Danilo sa isip ko. Hindi dahil legal na sa kanya ito, kundi dahil nakumbinsi niya ako na hindi na ako nababagay doon. Ngayon ay iba na ang mga bagay. Naibalik ng temporary court orders ang access habang patuloy ang mga usapin sa pananalapi. Kakaiba ang pakiramdam ng paglalakad sa front door, pamilyar pero ganap na hindi pamilyar. Nanatili ang mga larawan, nanatili ang mga muebles, nanatili ang mga dingding, pero nawala na ang ilusyon na ang bahay na ito ay kumakatawan sa isang perpektong kasal. Tumayo ako sa living room ng ilang minuto. Hindi umiiyak, hindi galit, simpleng nagmamasid. 19 na taon ng mga alaala ang naninirahan sa loob ng mga dingding na iyon. Ang ilan ay mabuti, ang ilan ay masakit, ang ilan ay ngayon ay imposibleng ihiwalay sa mga kasinungalingan. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Carla. Tawagan mo ako kapag kaya mo. Agad kong tinawagan. Sinagot niya sa unang ring. Naglabas ng ruling ang huwes. Sa isang segundo ay tumigil ang puso ko. Hindi ko namalayan kung gaano karami ang tensyon na dala ko hanggang sa sandaling iyon. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Carla. Pinagbigyan ng korte ang iyong mga claims sa pananalapi.
Isinara ko ang mga mata. Dumaloy sa akin ang ginhawa. Hindi excitement, ginhawa. Ang uri na dumarating pagkatapos ng pagdadala ng mabigat na pasanin ng masyadong matagal. Nagpatuloy si Carla. Malaking papel ang ginampanan ng issue sa nakatagong assets. Sumandal ako sa counter ng kusina. Hindi karaniwang tahimik ang silid. Ano tungkol kay Danilo? Isa pang sandali ng katahimikan. Nahaharap siya sa ilang problema. Iyon ang propesyonal na paraan ng pagsasabi na naging seryoso na ang kanyang sitwasyon. Nagpasalamat ako sa kanya. Nag-usap kami ng ilang minuto pa. Pagkatapos ay natapos ang tawag. Nakaupo ako mag-isa sa kusina. Ang parehong kusina kung saan nagluto ako ng libu-libong pagkain, nagdiwang ng birthdays, nag-host ng holidays, nagplano ng vacations, nag-away, tumawa, nanaginip. Sa loob ng mga taon ay naniniwala akong sisira sa akin ang pagkawala ng aking kasal. Mali ako. Ang bagay na halos sumira sa akin ay hindi ang pagkawala ng kasal. Ito ay ang pagkawala ng sarili ko sa loob nito. Ilang linggo pagkatapos ay nakita ko si Danilo sa huling pagkakataon. Hindi sa pagdinig, hindi sa legal na pagpupulong, simpleng sa labas ng isang gusali sa downtown. Isang pagkakataong pagkikita, mukha siyang mas matanda, talagang mas matanda. Ilang buwan lang ang lumipas, pero ang pagkakaiba ay malinaw. Nawala ang kumpiyansa, nawala ang madaling ngiti, nawala ang katiyakan. Sa isang sandali ay simpleng nagtinginan lang kami. Dalawang taong minsan ay nagbahagi ng buhay. Dalawang estranghero na konektado sa kasaysayan. Sa wakas ay nagsalita siya. Gaano katagal mo nang alam? Ang parehong tanong. Ang parehong pangangailangan ng sagot. Pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari. Ang affair, ang mga kasinungalingan, ang nakatagong pera, ang silid ng hukuman, ang sulat, ang investigasyon, ang mga buwan ng muling pagtatayo ng aking buhay. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng katotohanan. Matagal na. Tinitigan niya ako. Marahil ay umaasa ng higit pa. Isang akusasyon, isang talumpati, isang huling argumento. Wala akong maibibigay. Ang ilang kabanata ay hindi nangangailangan ng dramatikong pagtatapos. Kailangan lang nilang matapos. Ipinagdasal ko sa kanya ang mabuti. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang pagdadala ng pagkapait ng mas matagal ay masasaktan lang ako. Pagkatapos ay naglakad ako palayo. At iyon na. Walang grand revenge, walang selebrasyon, walang palakpakan. Isang babae na nagpapatuloy sa kanyang buhay lang. Ilang buwan pagkatapos ay nakaupo ako sa labas ng isang maliit na coffee shop sa isang malamig na umaga ng taglagas. Nagliparan ang mga dahon sa bangketa. Nagmamadali ang mga tao patungo sa trabaho. Patuloy na gumagalaw ang lungsod. Gayon din ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, hindi ako nag-iisip tungkol sa mga petsa sa korte, o mga abogado, o ebidensya, o pagkakanulo. Nag-iisip ako tungkol sa kinabukasan, isang kinabukasan na lubos na sa akin. Sa 42 taong gulang, naniniwala akong natatapos na ang aking buhay. Sa halip, ito ay nagsisimula muli. Hindi perpekto, hindi mahiwaga, pero tapat. At ang katapatan ay lumabas na mas mahalaga kaysa sa anumang ipinangako sa akin kailanman ni Danilo. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng karanasang ito ay ang kamanghamanghang pasensya ng katotohanan. Maaaring itago ng mga tao ito, antalahin ito, ilibing ito sa ilalim ng mga kasinungalingan. Pero sa huli, nakakahanap ito ng daan patungo sa ibabaw. Lagi. Sa loob ng 19 na taon, akala ko ay kailangan ko ang pag-ibig ng aking asawa para maging secure. Pagkatapos ay akala ko ay kailangan ko ng hustisya para maging buo. Sa huli, wala sa mga iyon ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang sarili ko. At ang araw na sa wakas ay nabawi ko ang sarili ko ay ang araw na tunay akong naging malaya. Kung hinawakan ka ng kwentong ito, sa anumang paraan, gustong-gusto kong marinig ang iyong mga iniisip. Mayroon ka bang sandali na binago ng katotohanan ang lahat? Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung saan ka nanonood. Nagbabahagi kami ng mga kwento tulad nito araw-araw. Mga kwento tungkol sa resilience, tapang, at paghanap ng daan sa pinakamahirap na sandali ng buhay.
Kung gusto mong sumali sa amin sa paglalakbay na yon, mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. Hanggang sa susunod na pagkakataon, alagaan ang iyong sarili at tandaan na ang iyong dignidad ay sulit na protektahan.